Na walang tunog. Tingnan natin ang walang tunog. Wala. Wala. Meron. Wala. Yan. Okay, kalasin natin. Tapos hanapin natin kung saan ang sira nito, kung bakit ayaw tumunog. Ayan, ilinis ko na po ang keyboard at kakalasin natin yung board ng pindutan. Ayan po ang gagawin natin. Kinakailangan kalasin para makita natin kung bakit hindi tumutunog. Ayan. Kung mapapansin nyo po, hinahanap ko po kung bakit ayaw tumunog. At dyan po nakita ko na may connection kung bakit hindi pala siya tumutunog. Yung parang pinakang wirings ng board niya ay naputol na. Siguro katagalan ng keyboard, kakapindot, naputol. Ayan na, ginamper ko na lang po ng wire yung naputol na ayaw tumunog. Ayan po, tingnan nyo po, ayan. Pag nakita nyo po yung parang guhit na sa board na na lead, yung po ang naputol dyan. Katagalan po napuputol yan kapag tagal na yung keyboard, kaya hindi na tumutunog yung ibang pindutan. Yan o. Yan, tingnan nyo po, yan. Yan yung maliliit na wirings dyan sa loob nya, yung parang mga lead. May naputol po dyan na part, at dahil naputol yun, ayaw na pong tumunog yung ibang pindutan. Dahil doon, ginamper na lang po natin. Balik na po natin ulit at testingin natin. Yan po yung walang tunog. Yan, yung lugar na yan. Yung pindutan na yan. Yan, at saka yung isa. Yan, di. Yan. Okay, may tunog na. Okay, may tunog na. Ito, meron na rin. Okay. Okay, try natin ang keyboard na inayos natin kanina. Ito yung walang tunog. Ito, at saka ito ba? Nakita natin kanina na dinugsong natin yung board dahil putol. Ngayon, try natin kung okay na. Try natin. Meron na. Meron na. Okay, ayos na. Try natin. May keyboard na ganito, Yamaha PSR E46. Lalagay ko na rin po yan dyan mamaya kung anong klaseng Yamaha ito. Ay yun lang po, titingnan lang po natin yung board katulad nung kaninang sinabi ko sa inyo. Baka yun ay bali na putol, dudugsong natin para